Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel na inyo pong lingkod. So today is January 22, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM Mall of Asia complex sa may Pacific Drive, Barangay 76 Pasay, at dadalhin po natin yan sa may courtyard entrance sa may Rojas Boulevard, corner ng Cuneta Street, Barangay 76 Pasay po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At kung ano pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin si Maria. Patrol, Nico Bagdek, Nico. Susunod na Senator Gordon Estrada na iimbestigahan ng mga kasong standard ng Department of Justice kaugnay ng flood control scandal ayon kay DOJ Prosecutor General Richard Madunyon. Dahil dito, asahang magpapadala na ng subsina sa Senador ang DOJ ngayong linggo at pagkatapos nito ay gulong na ang preliminary investigation bago matapos ang buwan ng Enero. Target nilang matapos ang naturang investigation sa loob ng 60 araw. Pinagmalaki ni Patuyon na natatapos nila ng mas maaga ang proseso batay sa mga nagdaang investigasyon sa flood control scandal. Kaya dahil dito inaasahang magkakaroon na ng desisyon bago matapos ang first quarter ng 2026. Pagkamat aminado, Prosecutor General na naiibig na ang taong bayan na may mapanagot sa business o mataas na opisyal ng pamahalaan. Pinaliwanag niyang nais nilang siguruhing malakas at tatayo ang kaso kapag sinampas sa korte para makulong ang mga maging akusadong individual. Kaya naging patinong sila sa pagkalap ng ebidensya. Patuloy din niya ang investigasyon sa iba pang maanumalyang proyekto sa pang-infrastruktura. Kaya kailangan lang aniyang magtiwala ang publiko sa proseso. Yan ang bastang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagdek, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagdek. Samantala mga nakatulang sa flood control scandal ay patatapon sa Sablayan Prison sa Occidental, Mindoro. Balita mula sa Maynila, atin ni Radyo Patrol, Steve Rastiv. Inihahanda na ng Bureau of Corrections o BUCOR mga pasilidad para sa mga ikukulong na sangkot sa bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control project. Sa panayam sa Second National Decongestion Summit sa Manila Hotel, sinabi ni BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na tinatapos na ang Supermax Prison Facility sa Sablayan Prison at Pinal Farm sa Occidental Mindoro para sa mga high-profile criminals. Target na matapos ang bilangguan sa unang first quarter ng taon. Sakaling kailangan nito para sa mga makukulong na may kinalaman sa flood control scandal. Itino din Katapang na hindi nadadalhin sa Jubilee Prison sa Muntinlupa ang mga makukulong dahil gagamitin ang nasabing pasilidad para sa ibang pangikinabangan ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Radyo MM. Thank you, Steve Ras. Ang balitang ito ay natin sa inyo ng SWAT, the #1 dishwashing state. Ang galing-galing. Mali ang
Kaugnay naman ng report ng Minority Bloc sa Senado na nagpapatuloy na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Karamanyang Flood Control Project. Sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na sa halip na isinumite sa Senate President at isinapubliko sa media, dapat idinaan ng minorya sa Blue Ribbon Committee ang kanilang obserbasyon at paloodin. Bilang ito ang nangangasiwa sa investigasyon. Sa akin po talagang mali ang ginawa ni Senator Marcoleta at Amy Marcos. Hindi po yan sang-ayon sa ating patakaran sa Senado. 24 Sino po? taon po sa Senado, wala akong nakitang gano'n na klaseng patakaran. Dapat naman, sundin ang Ito ba ba? patakaran yes, dito. at ang tradisyon sa Senado. Dahil pag hindi mo ginawa yan, makakagulo eh. Itinulong naman ni Drilon na maisama sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee Okay. na magkaroon ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na kumuha ng private prosecutors na makakatuwang sa pagtulong ng mga kaso sa mga 126. anomalya. Trap na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. God bless. Paalam po. Ang baho. Pero sa manginang magbigay ng karagdagang detalye. Ang baho na yun. Agosto ng nakarang taon, sinibak Ano ni yun? Torres bilang PNPG. Wala, sa resolusyon ng Dapol ko, Trap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.